Si Laika ay isang tindera sa isang karenderya sa Makati. Nakapwesto ang tindahan sa tapat ng mga naglalakihang gusali. Mahigit 1 taon na din siyang nagtatrabaho dito para tustusan ang pangangailangan nila ng nanay niyang may sakit sa puso. Ngunit sapat lang pangkain nila ang kinikita niya dito kaya lagi siyang bumabalik sa amo niyang si Aling Rosing. Mabait si Aling Rosing, tinuturing na din niyang parang totoong anak si Laika dahil ang mga anak nito ay nagsipag-abroad na. Kinukuha siya ng mga ito, ngunit siya lang ang tumatanggi dahil ayaw niyang maging pabigat sa mga ito. Patok ang karenderyang ito dahil higit sa mura na ay masarap pa ang mga paninda nila. Lagi mga office worker sa tapat nila at ordinaryong nagtatrabaho ang bumibili dito. Isang gabi, naiwang mag-isa si Laika para magdikpit at magsara ng karenderya dahil masama ang pakiramdam ni Aling Rosing ay ipinagbilin na niya ang tindahan kay Laika. Na magtapon ng basura si Laika sa labas ay may nakita siyang lalaki na sira-sira ang damit at madungis na natutulog sa tabi ng mga basurahan. Na tila bang lasing ito dahil sa sobrang tapang ng alak na naaamoy ni Laika mula sa lalaki. Nilapitan ni Laika ang lalaki upang tignan kung okay lang ba ito. "Kuya, okay ka lang ba?" Kalabit niya sa lalaki habang pinagmamasdan ito. Napansin niyang gwapo ito at kung hindi aakalain ay parang anak ng isang foreigner dahil sa sobrang tangos at puti ng balat nito. Ungol lang ang sinagot ni Andres at nagpatuloy sa pagtulog habang yakap ang isang bote ng alak. Inalog-alog pa muli ni Laika si Andres para gisingin ito. "Kuya, gumising ka na. Baka mamaya ay dumaan na ang nagpapatrol dito at dalhin ka pa sa police station." Sinapak ni Laika ng pagkalakas-lakas ang braso nito dahilan para tuluyang magising si Andres. "Ouch!" Naing ni Andres, sabay tingin ng masama kay Laika. Napakibit balikat naman si Laika at patuloy na nagsalita. "Kuya, kung hindi ka pa aalis dito ngayon, malamang ay dadamputin ka na nagpapatrol na pulis dito." Nakapamewang na saad nito. "Ano naman ngayon?" Inis sa tanong ni Andres. Aba! Wala ka atang takot. Balita ko, ang nag-assign ng mga pulis patrol dito ay yung aroganting apo ng isa sa mga may-ari dito ng mga buildings na yan. Turo pa ni Laika sa mga naglalakihang gasali sa tapat nila. Napakunot naman si Andres ng noo at napaisip. Ako ba ang tinutukoy ng babaeng ito? Naku! Halos mapatalon sa gulat si Laika nang maninig niya ang wang-wang ng mga patrol team. Dali niyang hinila patayo si Andres at tumakbo papunta sa karenderya. Hindi naman na nakapalag si Andres dahil sa bilis sa mga pangyayari. Pagkarating nila sa karenderya ay halos habol hininga si Laika ang hininga niya. Sabi ko naman sa iyo na umalis ka na. Ayan tuloy, mutik na tayong madampot. Si Andres naman ay nakatingin lang kay Laika na para bang hindi siya napagod sa pagtakbo nilang dalawa. Kalaunan ay bumalik na sa dati ang hininga ni Laika. Oh, paano ba yan? Saan ka na pupunta? Hindi pwedeng palaboy-laboy ka lang sa kalsada na naghahanap ng makakain. Saad ni Laika. Anong sinasabi mo? Takang tanong ni Andres kay Laika na hindi naiintindihan ang pinapahiwatig nito. Ang sabi ko, saan ka na pupunta ngayon? Tsaka, paano ka naging isang basurero? Patuloy na tugon ni Laika habang papunta sa kusina at inilalabas sa baunan niya ang ulam na hindi naubos sa paninda nila. Hindi naman sumagot si Andres dahil hindi niya alam masasabihin niya. Kung papaniwalaan ba siya ni Laika kung sasabihin niyang bilyonaryo siya, pero baka ay hindi maniwala ang dalaga dahil sa itsura niya ngayon na sira-sira ang damit at napakadungis. Kasalanan ito ng mga kaibigan niya dahil pinainom nila ito ng napakadami sa party. Pinasakay siya sa taxi
at ang nasabi niyang bahay niya ay ang address ng building nila kaya doon siya naibaba. Sa sobrang kalasingan ay nakatulog na din siya sa basurahan at mukhang ninakawan pa siya dahil sa itsura ng damit niya ngayon at wala din ang wallet at cellphone niya. Lumapit si Laika sa tabi niya at inilapag sa mesa ang ulam at kanin. Kumain ka muna. Alam kong gutom ka na. Saad ni Laika habang may matamis ang ngiti sa labi. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Laika habang nagsasalin ng tubig sa baso. Ako si Andres. Sambit ni Andres pagkatapos nguyain ang pagkain. Parang pamilyar yung pangalan mo, saad ni Laika. Pagkatapos kumain ni Andres, ay isinara na ni Laika ang kalendarya. Oh, Andres, mag-ingat ka dyan sa labas ha. Marami pa naman ang loko-loko sa tabi, sabi ni Laika habang nakasakay sa motor na minanay niya pa sa kanyang tatay na yumao. Oo naman. Ingat din sa'yo, Laika. Sambit ni Andres habang nakatayo sa gilid. Pagkatapos makaalis sa motor ni Laika ay nagtungo siya sa building nila at nanghiram ng telepono sa kanilang guard. Agad naman siyang pinahiram ng guard dahil kilala na niya si Andres kahit pa madungis ito ay alam niyang ito ang apo ng boss sila. Agad na tinawagan ni Andres ang driver nila at nagpasundo. Maagang bumalik si Andres sa kalendarya kinabukasan. Sa kanyang isipan, hindi niya maintindihan kung bakit interesado siyang bumalik at makilala pa si Laika. Marami na siyang nakilalang babae. Lahat may magagarang kasuotan, makikinis sa balat at halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Ngunit si Laika, simple lang, hindi maarte, nasayahin at higit sa lahat, matulungin. Gusto niyang malaman kung magugustuhan siya nito kahit hindi niya ipakita ang tunay niyang estado sa buhay. Dahil dito, napagdesisyonan niyang magpanggap muli bilang isang basurero. Sa suot na lumang damit at may bahagyang dumi sa muka, dumiretso siya sa kalendarya ni Laika. Sakto namang abala ito sa pagsisilbi ng pagkain sa mga parokyano, kaya hindi agad siya napansin. Naupo siya sa isang sulok at tahimik na naghintay. Hoy kuya! Nandito ka na naman? Nasayang bati ni Laika nang mapansin siya. Kamusta ka kagabi? Hindi ka ba nilamig sa labas? Napangiti si Andres. Ayos lang ako, Laika. Salamat sa pagkain kagabi ha. Naupo si Laika sa tapat niya at nagpunas ang pawis gamit ang panyo. Ano ka ba? Wala yun. Dapat nga nagpapasalamat ka pa sa akin. Dahil kung hindi kita gisingin, baka nasa presinto ka na ngayon. Pabirong sabi nito. Natawa si Andres. Oo nga. Muntik na yon. Buti na lang nandyan ka para sakipin ako. Siyempre naman. Nagbibirong sagot ni Laika. Kapag ako ang nasa sitwasyon mo, siguradong hindi ko pababayaan ang ibang tao. Kaya dapat lang nagawin ko rin yun sa iba. Napatingin si Andres sa dalaga. Lagi ka bang tumutulong sa mga taong nangangailangan? Tumango si Laika. Oo naman. Hindi naman masama ang tumulong, lalo na kung may kakayahan ka. Ikaw, ano kwento mo? Ba't ka napadpad doon sa basurahan? Napakamot si Andres sa batok. Iniisip kung anong sagot ang ibibigay. Medyo malas lang kagabi. Nawalan ako ng pera at hindi na nakauwi. Napakunot noo si Laika. Talaga? Saan ka ba talaga nakatira? Napaisip saglit si Andres bago sumagot. Diyan lang. Malapit lang. Diyan lang? Bakit di ka na lang umuwi? Tanong ni Laika, halatang naguguluhan. Kasi wala ako susi. Tsaka, di ko na rin maalala ang direksyon dahil sa kalasingan. Sagot ni Andres, na pilit na iniiwasang mabuking. Napailing si Laika. Kaya hindi ako umiinom Nakakawala ng ulirat.
Tapos, tignan mo nangyari sa'yo. Napangiti si Andres. Mukha ngang hindi ka mahilig sa bisyo. Siyempre, wala nga akong pambili ng bagong sapatos. Ipang-iinom ko pa. Biro ni Laika na sinamahan ng mahinang tawa. Natawa rin si Andres. May punto ka dyan? Gutom ka ba? Mag-aalmusal ka? Tanong ni Laika. Napatingin si Andres sa paligid. Wala siyang dalang pera. Hindi naman niya talaga plano kumain. Hindi na. Dumaan lang ako. Napakunot noo si Laika. Naku, huwag ka nang mahiya. Sagot ko na muna. Hindi na nito hinintay ang sagot niya at agad siyang pinagsilbihan ng kanin at tapa. Sige na, kumain ka na bago pa lumamig. Habang kumakain, pinagmasdan ni Andres ang dalaga. Maaliwalas ang mukha nito kahit pagod. Walang bakas ang reklamo o pagkayamot sa kanyang ginagawa. Sa dami ng babaeng nakilala niya, ngayon lang siya nakatagpo ng tulad ni Laika. Maya-maya pa, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Payat ito at halatang pagod. Laika, baka naman may sobrang kanin dyan. Mahinang sabi nito. Mabilis na tumayo si Laika at kumuha ng pagkain. Eto po, Mang Isko. Mainit-init pa. Napangiti si Andres habang pinagpamasdan si Laika. Hindi lang pala siya ang tinutulungan nito, maging ibang tao rin. Mas lalo siyang humanga rito. Nang matapos siyang kumain, tumayo siya at nagpaalam. Laika, salamat ulit. Babalik ako. Natawa si Laika. Sige, basta siguraduhin mong hindi ka na matutulog sa tabi ng basurahan, ha? Nakangiting tumango si Andres at tumabas ang karinderya. Habang naglalakad palayo, isa lang ang naisip niya. Gusto pa niyang makilala si Laika at sa ngayon, mananatili muna siyang basurero sa paningin nito. Mula noong araw na iyon, naging parte na ng araw-araw na routine ni Andres ang pagdaan sa karinderya ni Laika tuwing hapon. Natapos na ang kanyang trabaho sa umaga bilang pasurero at imbes na umuwi agad, mas pinili niyang tumambay sa maliit na kainan kung saan palaging naroon si Laika. Nagsisilbi ng pagkain at nakikipagkwentuhan sa mga parokyano. Uy! Handito ka na naman! Natatawang bati ni Laika na makita siyang papalapit. Ngumiti si Andres at umupo sa kanyang paboritong mesa sa tabi ng pinto. Oo naman, hindi pwedeng lumipas ang isang araw na hindi ako nakakain ng luto mo. Napailing si Laika. Ngunit halata ang tuwa sa kanyang muka. Bolero ka talaga? Sige na, ano gusto mong kainin? Kahit ano, basta ikaw ang nagsandok. Biro niya. Hindi na lang ito pinansin ni Laika at mabilis na naghain ng pagkain. Habang kumakain si Andres, nagsimula na naman sila magkwentuhan. Palagi nila napag-uusapan ang buhay ni Laika. Ang kanyang ina na may sakit sa puso, ang hirap na pagtataguyod sa maliit nilang pamilya at ang pangarap niyang balang araw ay magkaroon ng mas malaking negosyo upang masustentuhan ang pangangailangan ng kanyang ina. Ang hirap, Andres, amin ni Laika habang pinupunas ng isang plato. Pero kahit mahirap, hindi ako pwedeng sumuko. Si nanay lang ang meron ako. Napatingin si Andres sa kanya. Wala kang kapatid? Umiling si Laika. Nag-iisa lang ako. Kaya lahat ng responsibilidad nasa akin. Minsan napapagod din, pero wala namang ibang gagawa, kundi ako. Tahimik lang si Andres habang pinagmamasdan siya. Sa kabila ng lahat ng hirap, nanatili pa rin ang sigla sa kanyang mga mata. Isang katangian na bihira niyang makita sa ibang taong nakilala niya noon. Minsan, dumating din ang ina ni Laika sa karinderya. Isang mabait at pahinhing babae si Aling Carmen. Halatang mahina na ang katawan, ngunit hindi nawawala ng sigla
kapag kinakausap ang mga tao sa paligid niya. Iho, madalas ka rito ha. Napapailing, ngunit nakangiting sabi ni Aling Carmen na minsan makita niya muling dumating si Andres. Opo, kasi masarap po ang luto ng anak ninyo. Sagot ni Andres, kasabay ng isang magalang na ngiti. Napangiti si Aling Carmen. Mabuti naman. Teka, taga saan ka nga ba? Bahagyang natigila si Andres. Agad siyang nag-isip ng palusot. Malapit lang po. Doon sa may bandang palengke. Ganun ba? May pamilya ka na? Mag-isa ka lang ba sa buhay? Sunod-sunod na tanong na matanda. Napakamot sa ulo si Andres. Mag-isa lang po ako. Wala naman pong pamilya rito. Bahagyang nagduda si Aling Carmen, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang may mga taong hindi sanay magbahagi ng personal na bagay, kaya hindi niya pinilit. Patuloy ang ganitong takbo ng buhay ni Andres. Pagtatrabaho bilang CEO sa kumpanya niya sa umaga, pagbisita sa kalendarya sa hapon bilang isang basurero, at pakikipagkwentuhan kay Laika at sa kanyang ina. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa kabila ng kasimplihan ng kanilang pamumuhay, masaya siya sa paligid nila. Ang mga tao sa kalendarya, mababait, masayahin, at kahit kapos sa buhay. Isang hapon, habang abala si Laika sa pagsisilbi ng pagkain sa mga parokyano ng kanyang kalendarya, biglang nagsalita si Andres habang hinihigop ang mainit na sabaw ng nilaga. Laika, kung sasabihin ko sa iyo na isa akong bilyonaryo, maniniwala ka ba? Tanong niya, may halong biro sa boses. Napatingin si Laika sa kanya at napangiti. Ay, ano na naman yan, Andres? Kung bilyonaryo ka, anong ginagawa mo dito sa kalendarya araw-araw? Tumawa si Andres at kumindat. Malay mo, baka gusto ko lang maranasan ng simpleng buhay at gusto kitang ligawan bilang isang ordinaryong tao. Kung bilyonaryo nga ako, magugustuhan mo ba ako? Natigil na sandali si Laika bago na pabuntong hininga. Ay, alam mo, minsan sumagi na rin sa isip ko na mag-asawa na lang na mayaman para makaalis sa hirap ng buhay. Sino pa namang ayaw ng ginhawa, di ba? Pero kahit kailan, hindi ko nagawang ibase ang pag-ibig sa pera. Mas pinili ko magsikap kasi naniniwala ako kung darating man ang taong para sa akin, tatanggapin ko siya, anuman ang estado niya sa buhay. Tahimik na nakinig si Andres habang patuloy na nagsasalita si Laika. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa mga magulang ko. Ang tatay ko isang mangingisda sa probinsya at ang nanay ko isang tindera sa palengke. Sobrang hirap ng buhay nila noon, pero hindi iyon naging hadlang para sa pagmamahalan nila. Kahit anong pagsubok, hinarap nila ng magkasama. Nagkaroon ng lungkot sa mga mata ni Laika habang inaalala ang kanyang ama. Hanggang sa huling hininga ni tatay, mahal na mahal niya si nanay. Hindi siya nang hinayang kahit kailan na hindi siya yumaman, basta kasama niyang pamilya niya. Hindi niya namalayang may luha na palang dumaloy sa kanyang pisngi. Mabilis siyang pinunasan yon, pero napansin ito ni Andres. Agad siyang tumayo at tumapit kay Laika. Marahang hinawakan ang kanyang kamay. Pasensya ka na kung napabalik kita sa lungkot, sabi ni Andres sa mahinahong tinig. Pero alam mo, maswerte ka dahil naranasan mong makakita ng tunay na pag-ibig. Hindi lahat ng tao may ganong pribilehiyo. Napatingin si Laika sa kanya at pilit na ngumiti. Siguro nga, pero minsan, iniisip ko rin, paano kung hindi ko mahanap ang pag-ibig na kasing tibay ng kinananay at tatay? Bahagyang napangiti si Andres. Malay mo, baka mas malapit lang yun kaysa sa iniisip mo.
Tumingin si Laika sa kanya. Hindi sigurado kung biro o may ibang kahulugan ang sinabi ni Andres. Pero sa halip na sagutin ito, nababuntong hininga na lang siya at pinilit ibalik ang kanyang ngiti. Habang patuloy silang pag-uusap, unti-unting napagtanto ni Andres na hindi lang basta paghanga ang nararamdaman niya para kay Laika. May kung anong init sa kanyang dibdib tuwing nakikita niya itong ngumingiti. Kahit pa may lungkot na bumabalot sa kanyang kwento. Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang pagkakaibigan ni Andres at Laika. Araw-araw pa rin siyang dumaraan sa kalendarya at madalas na inaabutan ng mahahabang usapan at masasayang sandali kasama si Laika. Minsan, nagkukulita sila. Minsan naman ay seryosong usapan tungkol sa buhay. Ngunit sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nagiging espesyal ang tinginan nila sa isa't isa. Isang hapon, pagpasok ni Andres sa kalendarya, bitbit niya ang isang magandang bouquet na mga rosas. Napakunot noo si Laika na makita iyon. Wow! May pabulaklak ka ngayon ah! Para kanino yan? Pabirong tanong ni Laika habang iniaayos ang lamesa sa harapan nito. Ngumiti si Andres at iniabot sa kanya ang bouquet. Para sa'yo, syempre. Napatingin si Laika sa kanya na may halong pagtataka at kilig. Hala, saan ka naman nakakuha ng pambili nito? At mukhang galing pa to sa mamahaling flower shop ha? Napakamot sa batok si Andres at kunwari nag-isip na sagot. Nakita ko lang niya sa tabi. May isang lalaki mukhang broken-hearted. Iniwan niya sa isang bench matapos siya ma-reject ng nililigawan niya. Sayang naman, kaya kinuha ko na lang. Napatingin si Laika sa kanya na may halong pagdududa. We, talaga lang ha? Parang hindi ako naniniwala. Kunwari nagpatuloy si Andres sa pagkain at umiwas ang tingin. Ang totoo, kinausap niya pa mismo ang may-ari ng isang sikat na flower shop upang ayusin ang bouquet at pinadeliver ito sa kanyang assistant para makuha niya bago dumaan sa kalendarya. Ngunit syempre, hindi niya maaaring ipaalam kay Laika ang katotohanan. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Andres na mapansing nakatitig pa rin sa kanya si Laika. Wala lang. Ang ganda kasi ng bulaklak. Parang hindi lang basta pinulot ko saan. Pero sige na nga, tatanggapin ko na lang. Sagot ni Laika na may matamis sa ngiti. Napangiti din si Andres. Basta, ingatan mo yan ha. Para sa pinakamagandang babae sa kalendaryang ito. Napailing si Laika at napabuntong hininga. Pero hindi na maitago ang kilig sa kanyang muka. Ang galing mo rin mambola, ano? Sige na, upo ka na at kakain ka na naman. Habang kumakain si Andres, hindi maiwasang magdikit ang kanilang mga mata tuwing magpapalitas sila ng tingin. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Ramdam nilang may espesyal na namamagitan sa kanila kahit hindi pa nila lubusang inaamin sa isa't isa. Isang hapon, dumaan na naman si Andres sa kalendarya ni Laika. Ngunit kayong araw ay may kakaibang sigla sa lugar. Habang nag-aayos ng mga paninda si Laika, may mga customer na nagkukwentuhan at ang tawanan nila ay umaabot sa bawat sulok ng kalendarya. Kakaibang saya ang hatid ni Laika sa bawat tao na pumapasok doon at hindi maiwasan ni Andres na mapansin iyon. Habang pinagmamasdan siya, napansin niya kung paano siya natural na nagiging sentro ng lahat ng kasiyahan sa paligid. Aba, Andres! Ang aga mo yata ngayon. Bati ni Aling Rasing na abala sa pag-aayos sa mga ulam sa tapat ng tindahan. Kasi po, gusto kong makita kung paano magtrabaho ang pinakamagandang tindera sa buong bayan. Sagot ni Andres na may mapang-asar ng ngiti. Napataas ang kilay ni Laika. Aba,
Kung ganyan ka ng ganyan, baka mapagkamalang kitang naliligaw, Andres. Nagtawanan ang mga parokyano ng karinderya. Aba, Laika! Sinasagot mo na ba? Tukso ng isa sa mga matandang lalaki na madalas kumain doon. Naku mga tatay, huwag kayong makialam. Wala ako sinasagot. Sagot ni Laika, pero halata sa kanyang pamumula na kinikilig siya. Andres, paano mo ba mapapangiti ng ganyan si Laika? Bihira lang namin makita yan. Katyaw ng isa pang suki. Ngumiti si Andres at lumapit kay Laika. Alam mo, Laika, tuwing nakikita kita, parang may bumubulong sa akin. Napakunot noo si Laika. Ano na naman yan, Andres? Ngumiti si Andres at nagkunwaring may inilalapit sa tenga. Sabi nila, ikaw na lang daw ang sagot sa lahat ng tanong ko. Natigilan ng ibang mga kababaihang kumakain doon, habang si Laika naman ay napapailing pero hindi maitago ang ngiti. Ano ba yan, Andres? Napaka-corny mo. Natatawang sabi ni Laika. Corny, pero effective. Umiti ka naman oh. Sagot ni Andres, sabay turo sa kanya. Napailing si Aling Rosing. Hay nako Andres, kung ganyan ka palagi, baka mapahal ka na ng husto sa anak ko. Natahimik saglit si Andres, pero mabilis siyang inagapan ng sitwasyon. Kung ganoon po, mas lalo akong dadalas dito, Aling Rosing. Baka sakaling dumating ang araw na hindi na lang ito pangaasar, kundi totoo na. Muling nagkatingin na si Andres at Laika. Hindi na nagsalita si Laika, pero sa paraan ng kanyang pag-iwas ng tingin, ramdam ni Andres na may kung anong kiliti sa puso nito. At sa araw na iyon, mas naging espesyal ang isang simpleng hapon sa karinderya. Kinabukasan, tila ba may mas pinaghahandaan si Andres. Maaga siya nagtungo sa karinderya. Nagdala rin siya ng mga maliit na supot na may laman na sorpresa para kay Laika. Hindi niya alam kung paano ito tatanggapin ng dalaga, pero ang alam niya lang, gusto niya mapasaya ito. Sa kahit simpleng paraan. Pagdating niya sa karinderya, abala na si Laika sa pagsilbi ng pagkain sa mga suki. Maingay na masaya ang paligid, pero parang tumahimik ang lahat sa paningin ni Andres na makita niya si Laika na tumatawa. Nag-aabot ng sukli at nakikipagpiruan. Parang slow motion ang lahat. Ngayon lang kita nakita na parang hindi ka puyat. Biro ni Laika nang mapansin siya. Dahil siguro kagabi, ikaw ang nasa paligid ko, kaya mahimbing ang tulog ko. Sagot ni Andres, sabay pakita ng ngisi. Nag-irap si Laika. Sus! Kung sino pa yung may kasalanan sa puyat ko, siya pa yung may lakas ng loob mang asar. Talaga? Ako pala dahilan ng puyat mo? Ibig sabihin, iniisip mo rin ako? Balik ni Andres na ikinatawa ng mga nakikinig sa paligid. Nagpupuyat sa kakaisip ko paano ka papalayasin sa karinderya. Sabay turo ni Laika sa kanya, pero hindi maitago ang pamumula ng pisngi niya. Para sa'yo. Sabay abot ni Andres sa munting supot. Nagulat si Laika. Ano to? Maliit lang. Gawa ko yan. Gusto ko lang magpasalamat. Binuksan ni Laika ang supot at pumungad sa kanya ang isang bracelet na yari sa mga pinagsama-samang piraso ng mga shell at kahoy. Payak, pero may pagka-artistic. Ginawa ko yan gamit ang mga napulot ko dati sa tabing dagat. Sabi ko sa sarili ko, kapag may taong espesyal na dumating, ibibigay ko sa kanya yan. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito. Balong ni Laika. Hawak-hawak ang bracelet na parang ginto ito sa halaga. Salamat, Andres. Nako, grabe. Humahaba ang buhok ni Laika. Sabat ni Aling Rosing mula sa gilid. Hindi lang humahaba, Aling Rosing. Baka magkabuhol-buhol na sa kilig. Hirit ng isa pang customer at nagtawanan ang lahat. Nagtawanan din si Laika
Pero pagkatapos ay tumingin kay Andres. Andres, bakit mo to ginagawa? Saglit na tumahimik si Andres. Tinignan niya si Laika. Seryoso na ang mga mata. Dahil type kita. Hindi ko to ginagawa para lang patawanin ka o pasayahin ka ng panandalian. Gusto kong mapanatili yung ngiti mo habang buhay. Hindi nakasagot agad si Laika. Tila nabigla sa bigla ang paglalim ng usapan. Ngunit sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang katapatan sa boses si Andres. Kung ganyan ka araw-araw, baka nga, mahulog na ako sa'yo. Balong niya, hindi umaamin, pero hindi rin tumatanggi. Ngumiti si Andres. Eddie, araw-araw akong babalik hanggang sa mahulog ka. At sa susunod, sana ako na yung sasaluhin mo. At sa mga sumunod pang araw, naging mas masigla ang kalendarya. Hindi lang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil sa masarap na kilig na dala ng dalawa. Maagang dumating si Andres sa kalendarya. Matapos ang buong umaga ng trabaho sa kumpanya, ang araw na iyon ay hindi katulad ng iba. Dahil mas excited siya kaysa sa usual na routine niya. Naglakad siya papasok at nakita si Laika na nag-aayos sa mga gamit sa harapan ng tindahan. Maaga yata ako ngayon, sabi ni Andres habang ini-scan ang paligid. May mga ilang customer pa rin kumakain na tanghalian. Oo, maaga ka nga, sagot ni Laika habang may matamis sa ngiti. Kamusta? Marami bang kalakal mo kanina? Oo, medyo marami. Pero okay lang. Masaya nga ako magpunta dito. Sagot ni Andres habang naupo sa isang tabi na mesa. Habang sila ay nag-uusap, bigla may tumawag kay Andres ng Sir at tumapit ang isang lalaki na may formal na kasuotan. Sir, ang lolo nyo. Dumating na. Bag-inspection siya sa kumpanya. Bulong nito kay Andres. Napatingin si Laika sa lalaki at kay Andres. Halatang naguguluhan. Si Andres naman ay bahagyang kinabahan. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon kay Laika. Iba na ang pakiramdam niya at parang kailangan niya mag-ingat sa bawat salita. Habang nag-iisip, mabilis na nakaisip si Andres ng dahilan. Si Sir Alan. Isa sa mga customer ko sa parkihan niya, dyan sa tapat. Nagtrabaho ko sa building doon bilang tagabantay sa parking. Tinayagan ako na isang guard doon dahil nakiusap ako. Paliwanag ni Andres sabay ngiti. Ito nga pala si Sir Alan. Ay suki ko siya doon. Nagkunwari si Andres sa parang walang nangyaring kakaiba para hindi maghinala si Laika. Pero kahit siya, may konting kaba pa rin sa puso niya habang kinikilala siya ng mga tao sa paligid. Tumango si Laika, ngunit hindi maiwasan ang mga mata niyang magtaka. Ganun ba? Tanong ni Laika, tumingin kay Andres na nagbukang abala pa rin sa pag-aayos sa mga gamit. Sana magtagal ka pa dito, pero masaya ako na may bagong trabaho ka na. Matamis ang ngiti ni Laika habang nagsasalita. Oo, sana nga. Sagot ni Andres habang nagsusungaw ang isang matamis na ngiti sa labi niya. Alam mo, Laika, may mga pagkakataon na may mga bagay na hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Nag-aalala man, napansin ni Laika ang malasakit at kabaitan ni Andres sa bawat salitang binibigkas nito. Wala namang problema, Andres. Basta nandyan ka para sa sarili mong mga pangarap. Walang masama doon. Pagkatapos ay tumayo si Andres at nagpaalam. Sige, Laika. Aalis muna ako. Kailangan ko pang magtrabaho. Na magtangkang lumakad, tumango si Laika at nagpatuloy na lamang sa pagliligpit ng mga kinain. Mag-ingat ka, sabi ni Laika habang pinagmamasan si Andres na lumalabas ang kalendarya. Salamat, Laika. Ingat ka rin. Sagot ni Andres at bago tuluyang lumisan, nagbigay siya ng isang ngiti kay Laika na hindi niya maipaliwanag kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang ligaya sa bawat sandaling iyon.
Pagkalipas ang araw na iyon, hindi na muling bumalik si Andres sa karinderya. Una, inisip ni Laika na baka sobrang abala lang si Andres sa bago nitong trabaho. Baka pagod, baka may kailangang ayusin, pero habang lumilipas ang bawat araw, lumalalim ang kanyang kaba. Isang araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo na ang lumipas, ngunit ni anino ni Andres ay hindi niya nasilayan. Maagang gumigising si Laika araw-araw, umaasang muli niyang maririnig ang boses ni Andres, ang pamilyar na, "Maaga yata ako ngayon," pero ang mga upuang madalas nitong inuupuan ay nanatiling bakante. Minsan, natutulala siya habang nag-aayos sa mga pinggan, hinahanap ang presensyang nakasanayan na. "Laika, okay ka lang?" Tanong ni Aling Rosing. Napukaw si Laika sa pagkakatulala at napilitang ngumiti. "Opo, Aling Rosing. Inaantok lang po siguro." Pero sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Hindi naman sila ni Andres. Wala siyang karapatang magtanong, pero hindi rin niya maikakaila na sa maikling panahon ay may puwang na itong naitanim sa kanyang puso. Sa likod ng kanyang isip, bumabalik ang eksena noong huli silang nagkita. Ang lalaking formal ang bihis sa tumawag kay Andres ng Sir. Ang biglang palusot nito tungkol sa pagiging tagabantay ng parking. Sa dami ng beses nilang nagkausap, ngayon lang ito nagsabi ng ganong klaseng detalye tungkol sa trabaho. Para bang may itinatago. Bumigat ang dibdib ni Laika. "Kamusta ka na kaya, Andres?" Mahina niyang bulong sa sarili habang pinupunasan ang mesa. Kinagabihan, habang mag-isang nagliligpit ng mga natitirang kaldero at kutsara, tahimik na pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung dahil sa lungkot, pag-aalala o pagdududa. Basta ang alam niya, may puwang na ngayon sa araw-araw niyang buhay na hindi niya inaasahang magiging ganoon kahalaga. At sa kabilang bahagi ng syudad, si Andres naman ay nakatanaw mula sa bintana ng kanyang opisina. Suot ang kanyang puting long sleeves, hawak ang isang tasa ng kape at nakatingin sa kalendaryo. 1 linggo na rin pala. 1 linggo siyang hindi nagpapakita. 1 linggong pinilit niyang iwasan si Laika, alang-alang sa kalituhang nararamdaman niya ngayon. Ayaw niya masangkot si Laika sa mundo niya. Isang mundong puno ng panininlang at obligasyong hindi basta matatakasan. "Kamusta ka na kaya, Laika?" Tanong niya sa sarili habang pilit pinipigil ang sarili na bumalik. At doon niya naisip, ilang araw pa ba ang kailangan para mapagtanto niya kung ano talaga ang mahalaga sa kanya. Sa isang mamahaling restaurant sa Makati, nakaupo si Andres sa isang mesa na punong-puno ng kristal, mamahaling kubyertos at mga pinggan na parang hindi kayang kalmutin ng karaniwang ulam. Nakasuot siya ng formal na Amerikana, ang buhok ay maayos ang pagkakaayos at ang mukha ay tila walang bahid ng emosyon maliban sa bahagyang inis na hindi niya kayang itago. "Salamat naman at pumayag ka, iho." Ani ni Don Emilio habang inaayos ang kanyang cufflinks sa kabilang dulo na mesa. "Hindi pwedeng puro trabaho lang. Kailangan may partner ka rin sa buhay. Lalo na at balak kong ipasa sa iyo ang isa sa mga kumpanya." Tahimik lamang si Andres. Sa loob-loob niya, gusto niya sabihin na may gusto na siyang babae. Isang babaeng walang mamahaling sapatos, walang formal na edukasyon sa negosyo, pero may pusong hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Ngunit hindi iyon ang panahon para magsalita. Ilang sandali pa, dumating ang babaeng kadate niya, si Monique, anak ng isang kilalang developer at isa sa mga matagal ng kasosyo ng pamilya nila sa real estate. Maganda, elegante, at halatang sanay sa ganitong klase ng gabi. "Andres," bati ni Monique
habang iniabot ang kamay. Nice to finally meet you. Laging ikaw ang topic kapag nasa business meetings ako, kasama si Dad. Monique, nice to meet you too. Sagot ni Andres habang magalang na tinanggap ang kamay nito. Habang kumakain, napansin ni Andres sa wala namang masama kay Monique. Mabait ito, matalino at marunong makisabay sa mga usapan tungkol sa negosyo. Pero habang pinagmamasdan niya ang maayos itong postura, ang mamahaling alahas at ang paraan ng paghawak sa kutsara at tinidor, hindi niya maiwasang maalala si Laika. Naalala niya ang pagtawa ni Laika sa mga corny niyang biro, ang paraan nito ng pag-aabot ng tubig sa kanya habang may hawak na baso, ang pawis sa noon nito tuwing tanghali at ang ngiting hindi kailanman pilit. Andres, okay ka lang ba? Tanong ni Monique na mapansin na tulala siya. Oo, sorry. Napaisip lang ako sa trabaho. Palusot niya. Ngumiti si Monique. Busy ka talaga. Pero alam mo, okay lang naman kung wala kang gana sa ganitong setup. Ramdam ko rin kasi, parang hindi mo to pinili. Napatingin si Andres. Sa loob ng 1 segundo, parang nakita niya ang kabaitan sa likod ng formalidad ni Monique. Sorry. Tugon niya. Hindi ko intensyon na maging bastos. May mga bagay lang talaga na hindi ko pa maayos sa sarili ko. Tumango si Monique. Hindi na nagtaka pa. No worries. Alam mo, hindi naman laging kailangan ng date na may pressure. Pwede naman tayo maging magkipikan. Kung gusto mo. Ngumiti si Andres, ngunit sa puso niya, mas lalong luminaw ang sagot. Pagka-uwi ng gabing iyon, hindi niya napigilang muling isipin si Laika. Ang mga mata nito ang puno ng pag-aalala, ang boses sa lagi may tinig ng malasakit. At sa puntong iyon, alam niya na kailangan na niyang harapin ang katotohanan na ang puso niya ay hindi kayang itago ang tunay na nararamdaman. Hindi sa mga formal dinner, hindi sa mga huwad ng ngiti, at lalo na hindi sa mga plano ng kanyang lolo. Hindi na napigilan ni Laika ang sarili. 1 linggo na ang lumipas at sa bawat araw na hindi niya nasilayan si Andres, lalo lang lumalaki ang puwang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang tipikal na pag-aalala. Ito ay mas malalim, mas masakit, para may parte ng kanyang araw-araw na nawala. Bitbit ang isang maliit na bag, nilibot niya ang mga kalapit na lugar sa paligid na gusaling itinuro noon ni Andres, kung saan di umano'y nagbabantay siya ng parking. Isa-isa niyang tinanong ang mga guard, mga vendor at ilang naglalakad sa bangketa. Kuya, may kilala po ba kayong Andres? Yung matangkad, may kaputian ng balat, medyo kulot ang buhok, at may kariton minsan? Wala akong kilala dyan ate. Baka sa kabilang building. Subukan mo roon. Hanggang sa ang araw ay humantong na sa dapit hapon, ngunit wala pa ring bakas ni Andres. Ang paang kanina ay masigla ay unti-unti nang napagod, ngunit ang puso niya mas sabik pa ring makahanap. Inabutan na siya ng dilim habang naglalakad sa isang kanto malapit sa Ayala. Napahinto siya sa tapat ng isang mamahaling restaurant, hindi dahil sa kagandahan nito, kundi dahil sa tanawing lumabas mula rito. Isang babae ang bumungad, elegante, marunong magdala ng sarili na para bang sinanay mula pagkabata sa mundo ng alta. Nakasuot ito ng isang fitted na dress na tila mamahalin at ang ngiti ay malumanay ngunit pino. Ngunit ang higit na nagpahinto kay Laika ay ang lalaki sumunod mula sa pintuan. Halos hindi siya makakilos. Ang anyo ng lalaking malinis ang gupit, puti ang polo at halatang hindi sanay sa kalye ay kaparehong-kapareho ni Andres. Pero imposibleng si Andres yun. Hindi ganoon ang bihis niya, hindi ganoon ang kilos niya, at lalong hindi ganoon ang mundo nito. O baka hindi nga talaga niya lubos na kilala si Andres.
Kitang-kita niya kung paano inalalayan ni Andres ang babae papasok sa isang itim na kotse. Hawak nito ang pintuan habang maingat na sinisigurado ang pag-upo ng babae. Maya-maya, sumakay na rin siya sa kabilang pinto at isinara ito. Tila may humampas sa dibdib ni Laika. Hindi niya maipaliwanag kung ano, kung sakit ba, gulat o matinding pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang naramdaman niya sa eksenang iyon. Hindi niya rin alam kung bakit siya nanatiling nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatitig sa papaalis na sasakyan, habang tuluyang nilamon ng gabi ang kanyang paligid. Sa bawat segundo ng pananahimik, isa lamang ang bumuo sa isip niya. Sino ka ba talaga, Andres? Tahimik na binabaybay ni Laika ang pamilya na daan pa uwi. Ang dating masiglang karinderyang nadaanan niya ay tila naging anino ng araw-araw niyang kasiyahan. Habang ang mga ilaw sa kalsada ay nagsasayaw sa kanyang mga mata, ang kanyang isipan ay nilamon ng tanong. Bakit si Andres? At sino ba talaga siya? Pagkarating sa kanilang bahay, marahan niyang binuksan ang pintuan. Tahimik ang mga yapak niya sa kahoy sa sahig na tila mas maingay kaysa sa kanyang tinig na kanina pa niya hindi malamdaman. Sa loob ng kanilang munting tahanan, agad siyang napansin ng kanyang inang si Aling Carmen na nooy nag-aayos sa mga labahin sa tabi ng maliit nilang mesa. Anak, gabi na. Saan ka galing? Tanong ni Carmen. May halong pag-aalala ang tinig. Napansin nito agad ang lungkot sa mata ng anak. Hindi sumagot si Laika. Tulala lamang siyang naupo sa bangkong kahoy sa mga pintuan. Hawak pa rin ang maliit na bag na dala niya buong araw. Parang wala siya sa sarili. Lumapit si Carmen, naupo sa tabi niya at marang hinaplos ang likod. Laika? May problema ba, anak? Tahimik. Wala pa ring tugon. Ngunit ang bahagyang paggalaw ng balikat ni Laika ang nagsimulang magbunyag ng pinipigilang damdamin. At doon, bigla na lang siyang napahigpi. Tahimik sa simula, tsaka dahan-dahang lumakas ang pag-iyak. Ang kanyang mga palad ay tumakip sa mukha, habang ang balikat niya ay nanginginig sa bawat higpi. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang sakit ang nararamdaman niya, gayong wala namang malinaw na paliwanag. Pero ang bigat sa dibdib niya, tila gustong pumutok. Niyakap siya ni Carmen na maigpit. Walang tanong, walang pangungulit, sapagkat sa mga yakap na ganoon, sapat nang maramdaman ng init at pag-unawa ng isang ina. Anak, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero andito lang ako. Kung hindi mo pa kayang ikwento, ayos lang. Basta wag mong sadilihin ang sakit. Bulong ni Carmen habang patuloy ang paghaplos sa kanyang likod. At sa pagitan ng mga hikpi, naisip ni Laika, bakit ba ako umaasa? Bakit parang akong ginawang tanga? Ngunit sa likod ng mga tanong na yon, isang boses ang mahina, ngunit paulit-ulit. Gusto ko pa rin siya makita. Kahit isang saglit lang. Kahit para sa paliwanag lang. At sa gabing yon, habang nakasandal sa bisig ng kanyang ina, nagpa siya si Laika. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. 2 araw na ang lumipas at sa bawat tunog ng kariton sa kalsada, bawat pagdaan ng lalaki may sombrero, hindi maiwasan ni Laika na mapatingin, umaasang baka si Andres sa iyon. Ngunit tulad ng mga araw na nakaraan, wala pa ring Andres sa dumaan sa kalendarya. Nangihinawa na ang kanyang puso. 1 linggo ng pag-asang walang kasiguraduhan, sinundan ng gabi na pagtatanong, at ngayon, katahimikan. Tanghali na at puno ang kalendarya. Abala si Laika sa pag-aayos sa mga pinagkainan,
habang nasa sulok ang maliit nilang TV na laging nakabukas tuwing tanghalian. Sa likod ng ingay ng mga kutsara, tinidor at masiglang kwentuhan ng mga customer, may isang ulat sa balita ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Isa na namang matagumpay na proyekto ang inilunsad ng De Rivera Group of Companies sa pangunguna ng apo ng business tycoon na si Don Emilio De Rivera. Walang iba kundi si Andres De Rivera. Napahinto si Laika. Dahan-dahan siya lumingon sa direksyon ng TV. Hawak pa ang pinggan na may kaning na iwan. At doon niya nakita ang pamilyar na muka na hindi kailanman nawala sa kanyang isipan. Si Andres, ngunit hindi ang Andres sa kilala niya. Hindi ang Andres na may kupas sa damit at may amoy ng araw. Hindi ang Andres na palangiti habang binubuhat ang kariton. Hindi ang Andres na lagi may baon na kwento tungkol sa mga bote at karton. Sa screen, si Andres ay nakasuot ng mamahaling blazer, nakaupo sa isang leather chair, maayos ang gupit at may confident na ngiti habang ini-interview ng isang sikat na anchor. Sa tulong ng aking lolo, unti-unti namin naitatag ang pundasyon ng kumpanya sa iba't ibang panig ng bansa. Responsibilidad namin ituloy ang ligasya ng pamilya. Ani ni Andres sa TV, kasabay ng pag-flash ng isang larawan, business events, ribbon cutting ceremonies at high-rise buildings ng pagmamayari ng kanilang kumpanya. Hindi na nakagalaw si Laika. Hawak pa rin ang pinggan, nakatayo sa gitna ng karinderya. Ramdam niya ang pag-iinit ng mata, ang biglang paninikip ng dibdib. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig, sinundan ng apoy ng pagkadismaya. Totoo pala, niloko niya ako. Nilihim niya ang lahat. At ako, naniwala sa bawat ngiti, sa bawat kwento, sa kanya. Isang customer ang napatingin sa kanya. Ate, okay ka lang? Nagulat si Laika sa boses. Agad siyang napalingon at pilit ng ngumiti. Oo, pasensya na. Sandali lang ha. Binalik niya ang pinggan sa lababo at saglit na humarap sa dingding ng kusina. Hindi na niya mapigilang pumatak ang luha. Tahimik, ngunit mabigat. Sa loob-loob niya, ang pinakamasakit ay hindi ang katotohanang mayaman si Andres. Ang pinakamasakit ay ang paniniwalang totoo ang lahat ng sinabi nito. Na totoo rin siya, kahit pa ang mundo nila magkaiba. Muli na namang sumapit ang tanghali sa karinderya at tulad ng mga nakaraang araw, abala si Laika sa pagtanggap ng mga order, pag-aayos ng lamesa at magngiti sa mga suking customer. Ngunit sa loob-loob niya, may bigat pa ring hindi maalis. Hindi man niya aminin sa iba, ang mga gabi niya ay laging may tanong at ang mga umaga may bakas ng panlulumo. Akala niya unti-unti na niyang matatanggap ang katotohanan na si Andres ay isang taong dumaan lang sa buhay niya, sandaling nagpanggap, sandaling nagpaiyak at pagkatapos ay tuluyang naglaho. Pero ngayong araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling yayanig sa tahimik niyang mundo. Sa di kalayuan, may humintong itim na kotse sa harap ng kalendarya. Bumaba mula rito ang isang lalaking malinis ang bihis, puting polo, itim na pantalon at sapatos na halatang hindi basta-basta. Diretso ang lakad nito, mabigat ngunit buo ang loob. Si Laika, habang may hawak na tray ng baso, ay napatigil. Hindi siya maaaring magkamali. Andres, mahinang bulong niya sa sarili. Hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Hindi ito ang Andres na basurero, kundi ang Andres na nakita niya sa balita. Ang lalaking dati na puro ngiti at kalakal, ngayon ay nakatingin sa kanya. Diretso, may halong kaba sa mata, pero puno ng determinasyon. Pumasok si Andres sa loob ng kalendarya. Tahimik ang paligid
at ilang customer ang napatingin sa kanya. Hindi niya ito alintana. Isa lang ang gusto niyang lapitan. Laika. Mahina, ngunit malinaw na sabi niya. Huminto sa harapan ng dalaga. Nabigla si Laika. Hindi agad nakapagsalita. Hawak pa rin ang tray. Nanginginig ang kamay. Bakit ka nandito? Tanong niya. Halos pabulong, ngunit ramdam ang bigat ng emosyon sa bawat salita. Laika, gusto kong magpaliwanag. Sagot ni Andres. Ako si Andres de Rivera. Apo ako ni Don Emilio. At oo, lahat ng nakita at narinig mo sa TV, totoo yun. Tumingin si Laika sa kanya, diretso sa mga mata nitong puno ng pagsisisi. Bakit mo ko niloko? Hindi agad nakasagot si Andres. Huminga siya ng malalim. Hindi ko sinadyang lokohin ka. Noong una, gusto ko lang maranasan ang buhay sa labas sa mataas sa pader ng pamilya namin. Gusto kong makilala ang mga totoong tao. Pero noong nakilala kita, nagbago ang lahat. At nung nagbago ang lahat, sabat ni Laika, mas pinili mong manahimik. Iniwan mo kong mag-isip, masaktan at pagdudahan ng sarili ko. Alam ko. Bulong ni Andres. At nagsisisi ako. Kaya ako nandito. Hindi na para magpaliwanag lang, kundi para ipaglaban ka. Dahil sa mga araw na nawala ako, doon ko lang lubos na naintindihan. Mahal kita, Laika. Hindi dahil sa kung sino ka o kung nasaan ka, kundi dahil ikaw ang bumuo ng mga araw ko. Natahimik si Laika. Parang lahat na sinabi ni Andres ay dumaan sa puso niya. Pero ang sakit, hindi basta nawawala. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong itama ang lahat. Patuloy ni Andres. Lumapit pa ng kaunti. Hindi na ako magpapanggap. Gusto ko lang mapatunayan sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Mula sa simula hanggang ngayon. Nagulo ang utak ni Laika sa mga oras sa iyon. Hindi niya alam ang gagawin. Oo nga, at sa wakas ay nasilayan na niya si Andres, pero hindi sapat ang sinabi niya para mawala ang pagdududa sa puso niya. Andres, mabuti pa siguro kung lumayo ka muna sa katulad ko. Hindi makakabuti sa reputasyon mo ang pagpunta dito. Sabi ni Laika nang may malamig na tono. Laika, please, patawarin mo ko. Hindi ko balak na lokohin ka. Gusto ko lang makilala ka ng lubusan. Mahal na kita, Laika. Halos pabulong at paos sa wika ni Andres. Naantig ang puso ni Laika. Halos gusto na din niyang sabihin kay Andres na mahal na din niya ito. Pero alam niyang langit si Andres at tupa siya. Malayo ang estado nila sa buhay. Kaya habang maaga pa, ay gusto na niya itong tapusin. Andres, please. Please lang, umalis ka na. Pagtataboy niya kay Andres. Bagsak ang balikat ni Andres at pakas sa mukha niya ang lungkot. Tila ba ang mga titig niya ay nakakatunaw. Inaaral niya ang lahat na sulok na mukha ni Laika. Ayaw niyang umalis pero gusto niyang bigyan ng oras si Laika para makapag-isip. Aalis ako ngayon. Pero tiyak na babalik ako para sa'yo, Laika. Hindi kita susukuan. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang kotse at sumakay. Hindi na alam ni Laika kung ano ang mararamdaman. Pero sa puso niya, kahit may galit at lungkot, hindi niya maitatangging may bahagi pa ni siyang naghahangad ng paliwanag at ng taong minsang nagpaikot sa kanyang mundo. Isang linggo na ang lumipas mula nang muling humarap si Andres kay Laika at aminin ang lahat. Mula noon, hindi na siya umalis sa paligid ng karinderya. Araw-araw siyang dumadalaw, hindi bilang basurero, hindi rin bilang isang De Rivera na may dalang pangalan at yaman, kundi bilang Andres na totoo ang intensyon at handang maghintay. Tuwing hapon,
makikita siyang nakatayo sa labas ng kalendarya, dala ang kung ano-anong regalo, mga bulaklak, mamahaling tsokolate, at minsan ay simpleng tanghalian na siya mismo ang nag-abot. May pasalubong ako para sa'yo. Nahihiyang sabi ni Andres isang hapon habang iniaabot kay Laika ang isang kahon ng imported na chocolate. Ngunit, malamig pa rin ang pagtanggap ni Laika. Kung tatanggap man siya, ito ay may halong alinlangan at kung hindi, magalas siyang tatanggi. Salamat, pero hindi ko kailangan ng kahit ano ngayon. Sagot niya minsan, walang galit sa boses pero malinaw ang hangganan. Hindi doon nagtatapos si Andres. Kapag hindi siya abala sa trabaho, tumutulong siya sa kalendarya, nagbubuhat ng kaldero, nagliligpit ng mesa, at minsan siya pa mismo ang nag-aalok ng tubig sa mga suki. Sa bawat kilos, pilit niyang ipinapadama ang sinseridad. Napapansin ito ni Aling Rosing na minsan bumulong kay Laika habang tinatapos sila ang paghuhugas ng mga plato. Alam mo, Iha, hindi lahat ng lalaki marunong humarap sa pagkakamali. Pero yung kay Andres, mukhang hindi lang nagpapakita. May pinagsisisihan talaga. Napatingin si Laika sa labas ng kalendarya kung saan nakayukong nagwawali si Andres na tuyong dahon sa paligid. Hirap ako magtiwala ulit, Aling Rosing. Sagot niya na mahina. Hindi mo kailangan magmadali. Tugon ng matanda. Pero wag mo ring sayangin ang pagkakataong baka minsan lang darating yung taong handang magpakababa para lang sa'yo. Habang pinagmamasdan ni Laika si Andres na nag-aayos ng upuan sa labas, may bahagi ng puso niya ang unti-unting lumuluwag. Hindi pa siya handa, pero hindi rin niya maitago sa sarili na may halong paggalaw sa damdaming matagal niyang pilit pinatahimik. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat maliit na tulong at tahimik na pananatili ni Andres, isang bagay lang ang malinaw. Hindi siya susuko. Lumipas sa mga araw na naging linggo, unti-unting nabura ang lamig sa pagitan ni Laika at Andres. Sa bawat araw na walang minti sa pagdalaw ni Andres, sa bawat gawaing kusang loob niyang inaako sa kalendarya, at sa bawat simpleng ngiting isinusukli niya, sa mga panahong hindi na siya tinatanggihan ni Laika, may nabubuong panibagong simula. Hanggang isang hapon, habang papulubog ang araw at nababalot ng kulay kahel ang paligid ng kalendarya, lumapit si Laika kay Andres na nooy abalang nag-aayos ng mesa sa labas. Dala ni Laika ang 2 baso ng malamig na buko juice. Para sa'yo, sabi ni Laika, sabay abot ng isa. Napalingon si Andres, nagulat at natuwa. Salamat. Ngayon mo lang yata ako inabutan ng kahit ano. Napangiti si Laika, bahagya lang pero mula sa puso. Ngayon lang din kasi ako sigurado. Nagtagpo ang mga mata nila at ilang sandali silang natahimik, hindi dahil sa kawalan ng sasabihin, kundi dahil may mga damdaming unti-unting bumubuo ng sarili nitong wika. Andres, simulang sabi ni Laika, mahina pero buo. Sa lahat ng ginawa mo nitong mga nakaraang araw, nakita ko, naramdaman ko. Hindi ko akalain na kaya mong ibaba ang sarili mo ng ganito para lang mapatunayan ang totoo mong intensyon. Huminga siya ng malalim, pinipigilang manginig ang boses. Nasaktan ako, oo. Pero mas nanaig yung takot na baka mawala ka. Na baka hindi ko na ulit maramdaman ang ganitong pagmamahal. At mas masakit pala yon. Dahan-dahan lumapit si Andres, nakikinig ng buong puso. Mahal kita, Andres. Tuloy ni Laika, ngayon ay may luhan tumutulos sa kanyang pisngi. At kung ano man ang pinagkaiba natin sa buhay, sa estado o sa mundong kinagisnan natin, handa akong sumugal. Handa akong harapin to. Basta totoo tayo sa isa't isa. Hindi na nakapagsalita si Andres.
Sa halip, lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Laika. Sa kanyang mga mata, naroon ang katiyakan na hindi na niya hayaan pang masaktan ulit ang babaeng pinakamamahal niya. Salamat, Laika. Pabulong niya sabi. Simula ngayon, hindi na kita bibitiwan. Hindi na ako magpapanggap. Ako si Andres at ikaw ang tanging gusto kong makasama kahit saan pa tayo dalhin ng buhay. Sa harap ng karinderyang naging saksi sa pag-uspong at pagsubok ng kanilang pag-ibig, nagtagpo ang dalawang pusong handang magsimula muli ng walang kasinungalingan at puno ng pag-asa. Isang gabing payapa, may bitbit na kaba at pananabik si Laika habang nasa loob ng isang mamahaling restaurant sa lungsod. Suot niya ang isang simpleng basidang binilhan sa isang department store. Hindi mamahalin pero maayos, desente at elegante sa kanyang paningin. Katabi niya si Andres na naka-formal wear ngunit may ngiting panatag sa muka. Sa kabilang banda ay si Aling Carmen na nakangiti habang nakatingin sa kanilang dalawa. Handa ka na? Tanong ni Andres habang hawak ang kamay ni Laika. Hindi ko alam kung ito ba yung handa na sinasabi nila. Sabay ngiti ni Laika. Pero ikaw ang kasama ko, kaya kakayanin ko. Pagkapasok nila sa restaurant, agad silang sinalubong ng isang waiter at dinala sa isang pribadong dining area kung saan naghihintay na si Don Emilio de Rivera, matikas pa rin sa edad, elegante at seryoso ang aura. Paglapit nila, tumayo si Don Emilio. May bahagyang seryosong tingin ngunit agad lumambot nang makita si Andres na may hawak na kamay ni Laika. Lolo. Pugad ni Andres. Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Laika, ang taong mahal ko. At ito po ang kanyang ina, si Aling Carmen. Bahagyang ngumiti si Laika at magalang na yumuko. Magandang gabi po, Don Emilio. Lumapit si Carmen at mahinhinding nagpakilala. Magandang gabi pa sa inyo. Maraming salamat po sa paanyaya. Tahimik si Don Emilio sa unang sandali. Pinagmasdan ang mag-ina, tila sinusuri kung paano bumabagay sa mundo ng kanilang pamilya. Ngunit sa likod na seryosong tingin, may kinikimkim na emosyon, pasasalamat at isang kakaibang ginhawa na ngayon lamang niya muling naramdaman. Umupo kayo. Saad na matanda, kasabay ng isang marahang tango. Salamat at pumunta kayo, Andres. Tumingin siya sa apo. Ngayon lang kita nakita na ganito. Buo. Iba ang mga mata mo kapag siya ang kasama mo. Napangiti si Andres. Si Laika naman ay bahagyang natulala sa tinulan ng matanda. Nagpatuloy ang hapunan sa mas magaan na usapan. Si Don Emilio ay nagkwento ng ilang karanasan sa negosyo. Si Carmen naman ay nakisali sa kwentuhan tungkol sa buhay nila at kung paano lumaki si Laika bilang masipag at mabuting anak. Maya-maya pa tumango si Don Emilio, may bahagyang ngiti sa labi. Alam kong hindi perpekto ang mundo natin. May mga mata at paningin na manghuhusga. Pero ngayong nakita ko kayo, naiintindihan ko na ang dahilan kung bakit nagbago ka, Andres. Lumipat ang tingin niya kay Laika. Iha, kung mahal mo ang apo ko at handa kang harapin ang mundong ginagalawan niya, makakaasa kang susuportahan ko kayo. Hindi napigilan ni Laika ang mapaluhan ng bahagya. Hindi niya inaasahan ang pagtanggap mula sa isang taong akala niya mahirap ang puso kaysa sa pader ng mamahaling hotel. Nagpatuloy ang hapunan sa halakhak at mas maraming kwento. Sa gitna ng mamahaling kristal na baso at tahimik na musika, may nagsisimula ring panibagong kabanata para sa isang pag-ibig na pinanday ng pagtitiis, pagkakatuklas at paninindigan. Lumipas ang 6 na buwan na puno ng pagmamahalan, pag-unawa at paghahanda. Isang bagay lang ang malinaw sa bawat araw na lumilipas.
Si Andres at si Laika ay para sa isa't isa. Ngayon, abala na sila sa paghahanda para sa pinaka-inaabangang araw ng kanilang buhay, ang kasal. Sa isang private venue na overlooking ang lungsod, nagaganap ang food tasting kasama ang wedding planner, si Carmen at si Don Emilio na hindi maitago ang excitement sa kasalang parating. Hindi ko akalain na mangyayari ito, ani ni Laika habang habak ang kamay ni Andres. Parang panaginip lang. Hindi ito panaginip. Sagot ni Andres habang tinititikan siya. Ikakasal tayo at gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang babaeng pinili ko. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal kita. Hindi nagtagal, inilabas si Andres sa media ang kanilang engagement. May mga larawan silang magkasama sa kalendarya, sa unang date nila, sa karaniwang araw kung saan kapwa silang simpleng nakangiti. Walang mga alahas, walang engranding kasuotan, pero punong-puno ng pagmamahalan. Nagtrending agad ang balita. Ang tagapagmana ng De Rivera Empire ikakasal sa dating kalendarya vendor. Sa mga comment section ng mga artikulo at social media post, iba-iba ang reaksyon ng publiko. Gold digger! Siguro may sikreto yung babae niyan para mapasagot si Andres. Sayang si Andres, pwede namang artista o model ang mapangasawa. Ngunit sa kabila na mapanuyang komento, mas marami rin ang pumapalakpak at sumusuporta. Hindi perang basihan ng tunay na pag-ibig. Go Andres and Laika! Nakaka-inspire! Sana all! Kung saan ka masaya, doon kami. Huwag ninyong intindihin ang bashers. Lalo lang pinatibay ng mga pagsubok na iyon ang kanilang samahan. Si Laika man ay nasaktan sa ilang masasakit na salita, pero sa bawat yakap at paghawak ni Andres sa kanya, napapawi ang lahat. Hindi ako mahihiyang ipagmalaki ka, Laika. Ani ni Andres, isang gabi habang nakaupo sila sa veranda ng bagong bahay na pinagawa ni Don Emilio. Regalo niya ito sa kanilang dalawa. Dumaan tayo sa lahat. At ngayon, gusto ko lang harapin ang bukas. Kasama ka. Hindi ko akalain na mapapansin ako ng kagaya mo. Sagot ni Laika habang nakasandal sa balikat niya. Pero ngayon, ikaw na ang mundo ko. At papasukin ko to ng buong buo kahit gaano pa kahirap. At sa harap ng mga bituin, ang dalawa ay tahimik na nangakong hindi na muling bibitaw. Ang simbahan ay puno ng liwanag at halimuyak ng puting rosas, sampagita at rosal. Sa gitna ng katahimikan ay naroon ang marahang pag-agos sa musika mula sa violin na tila sumasalamin sa pintig ng puso ni Andres. Mabilis, sabik at puno ng emosyon. Nakatayo siya sa harap ng altar, suot ang klasikong puting barong at hawak-hawak ang kanyang hininga habang pinipigilan ang luhang kanina pa gustong tumulo. Ito na ang araw na pinakahihintay niya, ang araw na hindi niya akalaing darating, lalo na noong mga panahong halos mawalan siya ng pag-asa na mapapatawad pa ni Laika. Sa harap ng simbahan, bumukas ang malalaking pintuan. Tumigil ang mundo ni Andres nang masilayan si Laika. Dahan-dahan itong naglakad sa gitna ng aisle, kasabay ang kanyang inang si Carmen na halatang pinipigilan ang pagluha. Nakasuot si Laika ng napakagandang wedding gown. Simple, elegante, at tunay na sumasalamin sa kanyang pagkatao. Sa bawat hakbang niya, tila hinuhugot ang lahat ng sakit ng kahapon, pinapalitan ng pag-asa at pagmamahal. Sa tabi ng altar, nakaupo si Don Emilio. Matahimik, ngunit may halatang saya sa kanyang mata. Hindi na ito ang dating mahigpit at istriktong negosyante. Ngayon, isa siyang lolo na lubos ang tuwa para sa apo. Sa kabilang bahagi naman ng simbahan, naroon si Aling Roseng. Mahigpit ang hawak sa panyo habang pinagmamasdan si Laika na parang anak na rin ang turing niya.
Isang tahimik na bulong ang lumabas sa kanyang bibig. Salamat, Panginoon. Nang makarating si Laika sa altar, sinalubong siya ni Andres. Hawak ng binata ang kamay na dalaga at sa pagdampi pa lang ng kanilang mga palad, alam nilang ito na ang simula ng kanilang walang hanggan. Dumating ang oras ng pagbibigyayan ng wedding vows. Tahimik ang simbahan, tila ang bawat nilalang sa loob ay hindi humihinga. Hinihintay ang mga salitang lalabas mula sa puso ng dalawa. Lumingon sandali sa lolo niyang si Don Emilio, kay Aling Rosing at kay Carmen bago muling tumitig kay Laika. Laika, noong una kitang nakita, hindi ko alam kung anong meron ka na agad akong nahila papalapit. Sa gitna ng mga basura at alikabok, ikaw ang naging liwanag ng araw ko. Akala ko masaya na ako umiikot na sa mundo mo, kahit bilang isang basurero. Pero habang lumilipas ang bawat araw, natutunan kong mahalin ka. Hindi lang dahil sa kabutihan mo, kundi dahil ipinakita mong may mahalaga ako, kahit hindi mo alam ang totoo kong pagkatao. Nagkamali ako, Laika. Sinaktan kita sa katahimikan ko, sa mga kasinungalingang binalot ko sa takot. Pero sa bawat gabi na lumipas sa wala ka, doon ko natutunan na ang mundo ko hindi buo kung wala ka. Kaya ngayon, sa harap ng Diyos, ng ating pamilya, at ang lahat ng narito, ipinapangako kong mamahalin kita, hindi lang sa panahong madali, kundi lalo na sa mga panahong mahirap. Magisino ka man, saan man tayo makarating. Ikaw ang tahanan ko. Hindi na napigilan ni Laika ang pagluha. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero matatag ang tinig niya na magsalita. Andres, hindi ko inakala na mamahalin ko ang isang tao una kong nakilala sa damit na guskusin at nakahiga sa gitna ng mga basura. Pero sa gitna ng pagod at init sa kalendarya, ikaw ang naging pahinga ko. Oo, nasaktan ako. Oo, naguluhan ako. Pero higit sa lahat, napagtanto ko na ikaw ang lalaking minahal ko. Hindi dahil sa kayamanan mo, kundi sa kabutihan ng puso mo. Ipinapangako ko, kahit saan tayo dalhin ng kapalaran, tatahak ako sa tabi mo. Magkaibang mundo man tayo noon, ngayon, iisa na ang landas natin. Pangako kong maging karamay mo, katuwang mo, at maging sandalan sa lahat ng yugto ng buhay natin. Dahil ikaw, Andres, ang lalaking pinili kong mahalin at ang lalaking gusto kong makasama hanggang sa huling tibok ng puso ko. Tumulo ang luha sa mga mata ni Carmen habang pinapanood ng anak niya ngayon ay isang ganap ng babae. Matapang, nagmamahal at minamahal. Si Don Emilio ay palihim ding nagpunas ng mata, habang si Aling Rosa ay hindi mapigilang palakpakan kahit hindi pa tapos ang seremonya. Pagkatapos ng vows, binigkas ng pare ang formal na deklarasyon. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin na simbahan at ng Diyos, ipinapahayag ko kayong mag-asawa. Andres, maaari mo nang halikan ng inyong asawa. At doon, sa harap ng lahat, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi lamang simbolo ng kasal, kundi ng tagumpay sa lahat ng pagsubok at ng wagas sa pagmamahalan. Habang nagsisigawan sa tuwa ang mga tao, sa puso ni Laika at Andres ay may tahimik na bulong. Totoo na ito, hindi na panaginip. Tahimik na nakaupo si Andres sa kwarto nilang bagong tirahan ni Laika. Hawak ang tasa ng kape na halos malamig na. Labas ng bintana, tanaw niya ang mga ilaw ng lungsod. Mga ilaw na noon ay tila wala lang sa kanya. Pero ngayon, bawat ilaw, bawat liwanag ay paalala ng bago simula.
Simula kasama ang babaeng binigyan ng bagong kahulugan ang buhay niya. Tahimik sa paligid, ngunit sa loob niya ay maingay ang damdamin, puno ng pasasalamat. Kung hindi ako nalasing noong gabing yon at nakatulog sa basurahan, kung hindi niya ako nakita, kung hindi ako nag-assign ng patrol team noong gabing yon, baka hindi ko siya nakilala. Iyon ang palaging iniisip ni Andres. Akala niya, sa tagal ng panahong isiniksik niya ang sarili sa mga board meeting at corporate, wala nang puwang sa puso niya ang tunay na kaligayahan. Ang buhay niya ay umiikot sa dagumpay, sa yaman, sa pangalan ng pamilya nilang kinikilala ng buong bansa. Pero kahit lahat ng yon ay nasa kanya na, pakiramdam niya kulang pa rin. Hanggang sa dumating si Laika. Si Laika na may simpleng ngiti pero tumatagos sa puso. Si Laika na walang arte sa katawan pero may dignidad na higit pa sa kahit sinong kilala niya. Si Laika na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan na bitawan niya, pinili pa rin siyang mahalin. Napatingin si Andres sa larawan nila magkasama. Kinuha ito noong kasal nila habang pareho silang nakangiti. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Laika sa litrato at sa larawan pa lang ay ramdam niya ang init ng yakap ng kapalaran. Hindi ko alam kung paano ko siya nagustuhan ng ganoong kabilis. Pero ang sigurado ako, sa kanya ko unang naramdaman na totoo ako. Na pwede akong mahalin, hindi bilang apo ng isang bilyonaryo, kundi bilang ako, si Andres. Pikit matang pinakinggan niya ang sarili. Alam niyang hindi siya naging perpekto. Niloko niya si Laika sa simula. Tinakpan niya ang katotohanan para makalapit sa mundong simple pero totoo. Pero ngayong napatunayan niyang mahal niya si Laika at mahal siya nito sa kabila ng lahat, wala na siyang ibang hihilingin pa. Sana hindi na ako magising kung panaginip lang ito. Ngunit hindi ito panaginip. Kasama niya si Laika sa bawat araw, sa tuwing maghahanda ito ng agahan, sa bawat pagod na gabi na magkasabay silang tatawa sa kahit walang kwentang-kwento. Totoo ito, ang buhay nila. Pumasok si Laika sa kwarto, bagong paligo at may hawak na kumot. Huy, hindi ka pa ba matutulog? Ang lamig-lamig na ah. Napangiti si Andres. Tumayo siya at tumapit sa asawa. Hinawakan niya ang pisngi nito at mariing niyakap. Salamat, Laika. Bulong niya. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagbibigay ng direksyon sa buhay ko. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Araw-araw ako magpapasalamat dahil ako ang pinili mong makasama. Nagulat si Laika, pero ngumiti rin. Hindi mo kailangan magpasalamat. Mahal kita, Andres. At ako rin, nagpapasalamat na minahal mo ako at hindi sinukuan sa mga panahon na muntik na akong bumitaw at pakawalan ka. Mahal na mahal kita, Andres. Sa yakap na iyon, ramdam ni Andres ang kapayapaan. Ang dating puso niyang puno ng takot at pagdududa ay napalitan ng katiyakan na sa kabila ng pagkakaiba nila, sa dulo, pagmamahalan pa rin ang nanaig. At doon, habang yakap ang kanyang pinakamamahal, tahimik niyang ipinangako sa sarili. Habang buhay, iingatan ko si Laika. Dahil sa dami ng taong dumaan sa buhay ko, siya lang ang nagpakita sa akin kung paano maging tunay na masaya. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!